Magandang gabi po sa lahat guys, and sa ngayon gusto ko pong i-share yung napakagandang miracle na nangyari sa buhay ko. Ito po ay tungkol sa aking unang anak na lalaki. That was noong October last 2024. So actually nabawian po siya ng buhay na hindi po namin naasahan. Isang pangyayari na gumimbal po sa aming dalawang mag-asawa, at doon po is grabe po yung struggle po namin. Yung oras po noon ay 1 week po siya nilalagnat, at walang wala po kami, at iniisip po namin na baka natural na lagnat lang, at yung oras na yon is wala kami pambili ng gamot. Hirap na hirap ako sa trabaho, at ganoon po yung aking asawa. Pero ito po yung milagro po nangyari. Alas 2 po ng umaga nung kami po ay halos pagod na, at yung aking asawa is napagod na rin kasi yung isa naming anak talagang grabe, paulit-ulit bumabalik-balik yung lagnat. Inisip po namin na natural lang, pero hindi po namin alam na ito po ay na pala, severe na. I think dengue na po yung pangyayari na yun, kasi yung lagnat niya hindi umuhupa, umiinit hanggang sa nakabili na rin kami ng gamot pero hindi kasya. At nung oras na yun is alas 2 ng umaga, nagsusuka siya hanggang sa binawian siya ng buhay. At nung oras na yun is halos nanginginig ako sa iyak habang nanginginig yung aking itawan. Umiiyak ako habang nakikita ko yung asawa ko na hindi alam yung gagawin, na parang na-trauma na rin siya sa pangyayari. At iniisip ko na kinakailangan ko lang na manalangin. Kung kukunin man talaga yung anak ko, ay wala na akong magagawa. At sa oras na yun, sa kaunting kong panalangin, hindi ko isip na ibabalik yung buhay ng anak ko. Yung oras na yun, feel ko talaga na wala na siyang buhay dahil sa chinek ko po, kasi marunong rin po ako sa Red Cross. Basic Red Cross po na yun is malalaman ko na kung may buhay pa yung tao, wala. At nung oras ko, nakariga-kariga pa yung anak ko, lupay-pay na siya, nalalamig na. Inisip ko po na yun, lungkot na lungkot po kami dalawang mag-asawa. Hindi ko po akalain sa panalangin ko, narinig po ng Diyos yung aking dasal. At sinabi ko sa kanya na kung sana po ay huwag po niyang malangkunin yung anak ko. At gagawin ko po yung lahat ng bagay na gusto po niyang gawin. Makasama ko lang yung anak ko. Noong oras na yun, habang nanginginig ako sa panalangin, hindi ko alam na ibabalik niya yung anak ko within 5 to 10 minutes. Bumalik po yung paghinga ng anak ko, yung hindi ko po inaasahan. Sa ngayon guys, ngayon ko lang na-share po ito, kasi gusto ko pong i-share po sa inyo na yung Diyos ay, kung maniniwala ka lang talaga na i-grant niya po ang kahilingan po ninyo, katulad po niya binigay niya po sa akin. Huling po ako na hindi ko po akalain na yung kahilingan na yun sasagutin po niya.
Alam ko po na napakahirap po na kahilingan na yun, na yung buhay na nawala ay ibabalik pa niya. Nung oras po na yun, na bumalik yung paghinga ng aking anak. Hindi po namin akalain, hindi po namin alam kung paano po namin ma-express po yung saya namin sa isa't isa habang niyayakap ko po na mahigpit yung anak ko. At si Mrs. ay habang umiiyak, habang natutuwa na nakikita po niya na buhay po ulit yung anak namin. Alam ko po na yung Diyos ay hindi nagpapabaya po sa lahat. Yung mahirap na kahilingan na yun, pwede po niya hindi i-grant yun kung hindi lang ako naniniwala sa Kanya. Yung verse po kasi ng Biblia na lagi ko naiisip. Sinabi po niya doon sa Matthew na those who are weary and are heavy laden, come unto me. And I will give you rest. Yung hirap na yun na naisip po namin na napakahirap po sa buhay po namin, ay binigyan po niya ng kapahingahan na hindi po kami naghihirap. Marami po nakikita ko po sa Facebook na namatayan. Hindi po nila alam yung kanilang gagawin. Na imbis po na humingi ng tulong sa Diyos, lalo po nagagalit, nawawalan po ng pag-asa. Alam ko po na kung sino man po yung nakakita po ng video pong ito, alam ko po na yung Diyos ay hindi po nagpapabaya po sa atin. As long na naniniwala po tayo na kahit buhay ay ibabalik niya kapag nanampalataya lang tayo at nanalangin po sa Kanya. Gagawa siya ng paraan na iparamdam po sa atin yung Kanyang pagmamahal at yung pag-asa na maaari po natin matamo habang nasa buhay po na ito. Alam ko po na yung Diyos ay pagmahal at hindi po siya nagpapabaya po sa bawat isa po sa atin. Alam ko po na yung anak ko po ngayon ay masigla at nakakasama ko na. At yun po yung nagpapasaya po sa akin. Upang sa ganun na kahit mahirap po yung pasanin, ay hindi ko po naisip po yun. Dahilan po sa bagay na na-experience ko po. At ito po yung aking testimony. At alam ko po na ito po ay totoo. At iniiwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.